God will bring you through. Okay, let's pray. Heavenly Father, we thank you once again, and let your word dwell in our hearts today. Let your word change us. Let your word be clear, Lord God, and make it alive in each and every one of us. I know, God, you have a purpose why this has to be preached. And I thank you, Lord God, for our leaders who've been working so hard that they can see that we're okay, that we are continuing in a journey, Lord God. Thank you for Pastor Mark and that. And we just lift up Pastor Beth to you. She'll be celebrating her birthday on August 20. Just give them one of the nicest birthdays that she can have. Provide for them and bless them abundantly. This all we ask. In Jesus' name. Amen. Alam niyo, bilang pastor, no, ay ang hangad ko is lahat tayo talaga managana. No? Lahat tayo may sariling bahay, hindi na tayo namumupahan, lahat tayo may sariling sasakyan, lahat tayo maganda ang trabaho natin, no? May kanya-kanya tayo sariling business. Sino gusto magka-business dito? Amen. Ang dami mo ng business magkalita. Sino gusto magka-business dito? Okay. God bless you with one. Pero alam nyo, iniisip ko rin, bakit ganon? Every Sunday naman, church tayo, faithful naman tayo sa ating cell group, tithes naman tayo. Pero bakit hindi pa natin mapitas, maani yung bunga ng ating hinahangad, yung kasaganaan? That's why I agree with Pastor Mark when he started preaching about this. It's called uprising. Sabihin niyo, uprising. Uprising. Parang ano siya, no? Doble, up na, rising pa. Pag rising kasi, pataas eh, pag up. But uprising is usually used pag kailangan mong makidigma, kailangan mong umalis sa isang lugar, o ang pinaka magandang halimbawa nito ay nakakulong ang isang tao. So nagkaroon ng uprising, negative term to, pero parang nagkaroon ng riot sa buong penitentiary at ang lahat ay gustong makalaya. Sino gusto makalaya dito? Alamin nyo muna kung ano bumibilang doon sa inyo. Few months ago, I thought about being in prison. But this time, this is a very good series, Uprising, para malaman natin ano bang nakakabilanggo sa atin specifically. So, tayo ay nabilanggo, we need to escape from that. Kailangan natin umalis doon, kailangan natin umiskapo. Okay? At may wisdom ang Panginoon kung paano tayo makakaalis, and we just need an uprising. Pakiulit nga ulit. Mahina, parang ayaw niyo umalis sa sitwasyon niyo. Uprising! Dinig ko lang, I sing. 1, 2, 3! Uprising! Okay, isang malakas na hallelujah nga. 1, 2, 3! Yan. Yung uprising talaga, ayaw na namin dito! Alis na kami! Doon kami pupunta! Yan. Nakakita na ba kayo na rally? Ganun yung uprising. Ayaw na namin dito. Hindi na kami kontento sa nangyayari. Kontento ba kayo sa nangyayari sa buhay nyo ngayon? Tulad namin iniisip ko, bakit ganun? Parang, Lord, hindi namin maramdaman yung blessing talaga. Minsan may trabaho malaki, minsan mawawala. Kumita ka ng malaki. Kumita ka 3 araw na trabaho, kumita ka ng 10,000. Pagkatapos kumakuha ka ng trabaho. Dapat tuloy-tuloy di ba? Sabi nga tuloy-tuloy. Sino ang gusto tuloy-tuloy ang blessing dito? Okay, tuloy-tuloy ang blessing! Amen. Okay, so maganda itong uprising, so huwag kayong kukurap at huwag kayong mawawala sa 3 linggong ito at sa lahat pa ng mga linggong darating. Okay, and we'd like to start off. 3 to 3 kailangang bagay na ating punahin at makita kung tayo nakabilanggo doon. Una, pride. Pangalawa, greed. At pangatlo, foolishness. But today, we're going to talk about escape from pride. We're going to uprise and we'll talk about how to escape from pride. Ano ba ang pride? Okay? Ang sabi ng Biblia sa James 4:6, God opposes the proud but gives grace to the humble. Kung kakalimutan niya na, God opposes the proud but gives grace to the humble. Ngayon, para maunawaan natin yan, bakit ganyan
ang deklarasyon ng Panginoon. Alamin natin, anong ibig sabihin ng pride? Pride is thinking too highly of oneself. Pag ang isang tao ang lagi niyang iniisip na siya yung pinakamagaling, siya yung pinakamataas, ang resulta po niyan ay arrogante ka. Parang lahat ay sa kapaligiran mo, ikaw ang mayor, ikaw ang magaling, ikaw ang mataas. At lahat ay, kumbaga ang tawag na Espanyol sa mga Pilipino dati, Indio. Minsan nga, pag kami kumakain ng misis ko, nasa bahay lang kami, minsan nasasabi ko sa kanya, alam mo dear, nararamdaman ko pa yung hagupit ng ginawa ng mga Espanyol sa ating mga Pilipino. Kasi karamihan sa Pilipino, naging biktima sila ng pang-aalipin ng mga Espanyol. Tinawag tayong mga Indio. Okay? So, ang pride po, ang unang klase ng pride, may ibang klase ba ng pride? Meron. Ay yung pagiging mapagmataas at arrogante, mayabang, feeling, huwag niyong lalagay sa FB niyo to feeling magaling. Huwag niyong ilalagay sa FB niyo, feeling magaling. Huwag niyong ilalagay, okay? Ang lagay niyo na lang, feeling blessed. Ayan, greatly blessed. So yung una, pag masyado iniisip mo yung sarili mo, na mas mataas ka sa iba, yun ay pagiging arrogante. Pero may isang klase ng pride. Ang pride is thinking too lowly of oneself. Mababa naman ang tingin mo sa sarili mo. Oh, stop! Di ba ang pride lang ay yung magpapagmataas? Hindi. Pag sobra ang baba ng tingin mo sa sarili mo, proud ka din. Ang resulta nito is low self-esteem. Mababa ang confidence mo sa sarili, mababa ang tingin mo sa sarili mo. Yung bang laging nasa isip mo, kawawa naman ako. Wala kang kakainin. Kawawa naman ako, wala akong pangmatulog. Kawawa naman ako, hindi ako katulad nila, nag-aaral sila. Kaya hindi ako makapag-umpisa ng square root, wala akong masyadong alam. Ayun. Bakit? Bakit naging pride yun? Kasi, yung sitwasyon na iniisip mo, wala ka nito, wala ka niyan, kulang ka nito, nagtatago ka doon. Nagtatago ka sa sitwasyon na yun. At ginagawa mong rason yun para hindi mo gawin yung mga pinapagawa ng Diyos sa'yo. Parang si Moises. Lord, wag na lang ako kasi utal ako eh. Hindi ba kayang ayusin ni Lord yung boses mo? O yung pagiging utal mo? O pagiging utal ko? Sabi ko nga sa inyo, dati hindi ako nagsasalita. Takot akong magsalita dahil takot akong magkamali. Napag-isip-isip ko, okay na yung magkamali paminsan-minsan. Kesa naman hindi ko masabi yung pinasasabi sa akin ng Panginoon. Dahil nanatili ako doon sa kaisipan na hindi ko kaya o nahihiya ako. Yun po ang isang klase ng pride. Una, yung mapagmataas. Pangalawa, yung sobrang baba ang tingin sa sarili. Why? Bakit pag sa sobrang bawat? Kasi whether mataas ang tingin mo sa sarili mo o mababa, nakasentro ang pagtingin mo sa sarili mo. Okay? Kung mataas ang tingin mo sa sarili mo, kanino nakasentro? Pag mababa ang tingin mo sa sarili mo, kanino nakasentro? Ako pa rin. Diba? Kaya ko yan. Kaya ko yan. Magaling ako eh. Ako. Akin. Diba? Hindi ko alam yan. Mababa lang pinag-aralan ko. Asan si God? Asan si God? That's why pride and God cannot be together. Now that's the reason why nung nakita ko na hindi lang pala pagmamataas ang pride, kundi pagmababa ng sarili, pagpababa ng sarili, doon ko nakita, pag mababa masyadong tingin natin sa sarili natin, parang sinasabi natin kay Lord, Lord, hindi mo kayang ayusin yung buhay ko. Pag nagtatago po tayo doon sa kaisipan natin, nagtatago tayo sa nakalipas, at tingin natin sa kasulukuyan ay para din yung nakalipas, sinasabi natin kay Lord, Lord, hindi ka makapangyarihan. Hindi mo kayang ayusin ang buhay ko. Hindi mo ko kayang bigyan ng magandang trabaho. Sinasabi ko sa inyo, kahit hindi kayo nag-aral at hindi kayo nakapag-aral, hindi nyo kasalanan yan.
kaya kayong payamanin. Amen. Totoo. Yes. Totoo. Yung mga apostol ng unang panahon, lahat yun may hanap buhay, lahat yun may negosyo, iniwan lang nila dahil sumunod sila kay Jesus. Kaya lang, ang dinaramdam ko, pag pinless na tayo ni Lord, ang unang iniiwan naman natin ay yung ipinapagawa sa atin ni Lord. Wag naman. Kasi doon nakita ni Lord yung faithfulness natin. Dapat higitan pa natin. Wala na akong time, busy na ako. Iwan mo yung blessing. Doon ka kay Lord. Do not make the blessing, okay, be a hindrance between you and God. Tandaan niya, pag nakatuon lang tayo sa blessing, may tendency tayong lumabang. Ang isang talentadong tao, may tendency lumabang niya. Dahil ang tingin niya sa sarili na hindi na kailangan ng iba. Ako po, I am used to be served. Lagi kong kinikwento sa inyo, bago ako naging pastor, ang trabaho ko dati, isa akong mga awit. So pag nasa entablado ako, may nag-aabot sa akin ng beer, may nag-aabot sa akin ng brandy, pag sumisenyas ako sa waiter na gano'n, alam na nila yun. Pag uupo ako sa bar, hindi na ako mag-order, alam na nila. Pag nababa ako sa kainan, nakapaligid na yung mga waitress, kukuha lang ako ng pagkain ko. Hindi po ako nagtatrabaho ng araw. Bagaman tinuruan ako ng magulang magtrabaho, seniorito po ako sa dati ng trabaho. 12 taon. Pero nung nawala lahat yan, nawala ang lahat ng yaman na yung barko. Naunawaan ang sinasabi ni Jesus, I came not to be served, but to serve. Doon ko nakita yung kahalagahan ng paglilingkod. Hindi naghahanap ng kapalit, hindi naghahanap ng sweldo. What do you say to a person who is full of low esteem? Ano kadalasan sinasabi natin pag ang isang tao ay mababa ang tingin sa sarili? Parang hindi kumikilos dahil sa kanyang kawalan. Ba, kaya mo yan! Sige lang! Dito lang ako. Or, okay ka lang. Okay ka lang. Or, you're good. Walang problema dyan. Sige lang. Pero alam nyo, sa katotohanan, pag ganun ang ginagawa natin, pinapakain lang natin, dinadagdagan lang natin yung kanyang pagtingin sa sarili niyang mababa. Kasi hindi na aalis yung kaisipan niya na mababa ang tingin niya. Yung sinasabi natin sa kanya, magtatago lang siya rin. And that becomes pride. Kasi nakasentro pa rin sa sarili niya. Anything that is centered on self is pride. Whether high or low. So, kung ganon, nakakita ka ng tao, mababa ang tingin sa sarili niya. This is what you do. You ask that person to repent. Repent means, kailangan magbago yung isip niya. Turuan natin siya magbago ng isip. Bakit? The Bible says, I can do all things through Christ who strengthens me. Yun ang sabi ng Bible. Kasi minsan ang salita ng Diyos, ginagawa lang natin suggestion sa buhay natin. Para pang yung linya sa kalye pag nagda-drive, suggestion lang siya. Hindi yung may linya sa kalye para doon ka mag-drive sa gitna ng dalawang linya. Hindi sa gitna ng mismong linya. Ganon din po ang salita ng Diyos. Ibinigay yung salita ng Diyos para magamit natin sa pang-araw-araw na buhay. So, wag mo natin kung alam na natin na mababa ang self-esteem ng tao, huwag na mo natin dagdagan pa. O sabi natin ang sabi natin, alam mo, may magagawa ang Diyos sa sitwasyon. Tulungan mo natin sila magbago. Katulad po ng ginagawa ni Pastor Tony doon sa South. Imbis na i-feed niya yung kahirapan ng tao doon, gumagawa ko siya ng paraan sa pagbibigay ng edukasyon sa kanila. Meron naman kong paraan para makalis ang isang tao sa kahirapan, para magbago ang kanyang isipan,
at makaalis siya, makatakas sa kayabangan at sa pagtingin sa sarili ng napakababa. To help a person with low esteem, lead them to repentance. Instead of focusing on the person, help the person focus on God. Ako po yung taong magkasama yung pareho. Kasi pinanganak ako, mahiyain ako. Ako'y mahiyain tao. While I was growing up, kahit marunong akong tumugtog, hindi niyo ako mapapatugtog sa maraming tao. Pag may bisita kami sa bahay, tatawagin ako ng mami ko, daddy ko, pagtutugtogin nila ako, magtatago ako sa likod ng kortina. Kasi nahihiya ako. But then, doon sa akin naman, naglalaban naman yung pag-isipan. Hindi naman magpapabo. May talent naman ako. Naramdaman niyo na ba yung may naglalaban? So until that time, when I was in second year in high school, sabi ko, bibigyan ako ng talent, gamitin ko. So I started singing, I started playing musical instruments. Yun nga lang, yumabang na ako. Tumaas naman sobra ang tingin ko sa aking sarili. Ang solusyon ho, sa sobrang tingin sa sarili ng mataas o mababa, is to repent. Repent means a big U-turn. Ayun o, ang galing mong bata. Big U-turn. Kung baga papunta ka rito, ito yung kayabangan mo, no? Mababa man siya, mataas. Kaganyan ka lang. Yan. So hindi ka na papunta ron, pabalik ka na kay Lord. Kung kayabangan ang ating nilalandas, pag U-turn natin, papalit na tayo kay Lord. At yan ang dapat gawin ng lahat ng mga taong nararamdaman na sila ay nabibilanggo sa kayabangan o pagiging mababa ang tingin sa sarili. Gusto ko pong basahin natin itong talata mula sa Aklat ng Awit. Napakaganda po nito. Para ako ang sumulat nito si Haring David. At ang sabi na doon, it's in Psalm 101 verse 5. At ang sabi doon, I will not tolerate people who slander their neighbors. Yung slander po, yung pagsasalita ng masama sa ibang tao. I will not endure conceit and pride. Sa Tagalog po, ang lihim na naninirang puri, tama ba ito? Ang lihim na naninirang puri sa kanyang kapwa ay aking pupuksain. Ang taong may mapagmataas na tingin at may palalong puso ay hindi ko titiisin. Actually, minsan, hindi mo na kailangan magsalita kung paano ka lang kumilos. Minsan alam ng tao, may alam. A slanderer is someone who speaks negatively of other people. Sino na ako na-slander dito? Napagsalitaan ng negative. Yan. Ang conceited naman ko ay sobrang believe sa sarili. Yung full of himself. Ako lang. Kaya ko yan. Pwede kong gawin yan. Walang magaling kung di ako. Tumabi ka yan, hindi mo kaya yan. Yan ang conceited. The correct response to pride is ito na po. Humility. Pakisabi nga, humility. Wala ko kayo makikita sa Bible na sinasabi ni Lord na mag-pray tayo at humingi ng humility. Sino na ho rito nag-pray at sabi, Lord, pahingi ng humility? Sila kami natawa. Hindi, totoo. Sino? Hindi ko kayo paalisin. Pahingi ng humility. Dapat natutunan ko po ang humility ay hindi ipinagpipray. Ito ay ginagawa. Kasi sabi sa Bible ganito, humble yourself. So, ibig sabihin, tayo mismo, we will make every effort, okay, to be humble. Lalong-lalo na nakita natin ang ating sarili na nakakulong o nabibilanggo sa loob ng kayabangan. Because humility is something we have to do. Hindi ho yan parang prutas na nahuhulog. Humility springs out from within.
And we have to do something about it. Paano? Kung gusto mo maging humble, sino gusto maging humble dito? Kanina sabi ko, God opposes the proud but gives grace to the humble. Opposes the proud. So kung mayabang tayo, mataas man o mababa, yun. Isipin nyo, ang kalaban mo si God. Isipin mo ang kumukontra sa lahat ng ginagawa mo si God. Kasi proud tayo. Ano kayong mangyayari? Sabi nga sa Bible, sa Revelation, kung ano man daw ang binuksan ng Panginoon, walang makakapagsara. Pero pag sinara ng Panginoon, walang makakapagbukas. So kung proud tayo, mataas man o mababa, pag sinara ni Lord lahat yan, sarado yan. Walang pwedeng magbukas. Kahit na magaling magbukas ng kahadiyero, hindi niya kaya buksan. Bakit sinara ni Lord? Pero pag binuksan niya yan, dahil tayo ay mapagkumbaba. He gives grace. Alam niyo yung grace? That's the superlative of generous. Di ba? Napag-aralan natin. Good, better, betterer. Hindi, good, better, best. Yung grace ang ito, generous. Okay? Yung dulo nun, grace. Kasi ang grace, kahit hindi natin dinideserve, ibinibigay pa rin sa atin. Kita nyo? He gives grace to the humble. Kahit hindi natin dinideserve. Kahit nagkamali pa tayo, but we're humble. Kahit nadapa pa tayo, but we're humble. God still gives us what we do not deserve. Because it's not because of what we do. It's all about God. That's why our relationship with God has to be characterized by humility. Sabihin nyo, humility. Yan. Okay? So, what is humility? Humility is seeing myself the way God sees me and acting accordingly. I'll explain ko po yan. Seeing myself the way God sees me and acting accordingly. Nakikita mo ba kung paano ka nilalang ng Panginoon? Nauunawaan mo ba? Kung naunawaan ko ba kung paano ako nilalang ng Panginoon? Isipin nyo, 30 seconds. Huwag muna natin huwag muna kopyahin. Isipin nyo, naunawaan mo ba kung bakit ka nilikha ng Panginoon? Naitinong mo na ba sa Kanya? Bakit mo ginawa? Anong dahilan ko sa buhay? Anong layunin mo sa akin? Alam nyo, hindi lang natin napapansin. Pero minsan, arya lang tayo ng arya sa buhay. Kung ano yung matutunan natin, makita natin sa television, mapakinggan natin sa radyo, gabayangin natin. Sige lang tayo, sige. But did ever come a time when we just kept quiet, sat down, God, ano ba talaga? Bakit mo ba ako ginawa? Kasi pag nagpalaot po tayo sa kakagawa ng bagay na hindi naman sinabi ni Lord sa atin, kumikilos po tayo sa kayabangan. Kasi we're taking things depending on what we know and depending on our strength. Magti-20 years na po ako sa ministry. Isa lang po tinuro sa akin ng aking mentor. God blesses what He does. Hindi mo pwedeng brasuhin ng Panginoon. Lord, para sa iyo to, kailangan i-bless mo. Hindi po. Ang Panginoon na ang Panginoon nagsasabi, nagdideklara sa atin, anak, favor naman. Oh. Narinig niyo kanina? Favor naman, pwedeng gawin mo to para sa akin. Pwedeng pumunta ka dun sa islang noon at ipahayag mo ang aking salita. Anak, pwede bang bibigyan kita ng pera, pumunta ka sa lugar na yun, magtayo ka ng temple ko. O anak, akong bahala, pero pwede ba mag-disciple ka ng 12? Sagot ko lahat. Sagot ko pamasahe mo, sagot kong pagkain ng 12, pati ikaw. Narinig niyo na ba yung mga? Or kumikilos lang tayo sa araw-araw, batay sa ating karanasan, batay sa ating kaisipan, batay sa ating napag-aralan, na hindi naman lahat ng napag-aralan natin, hindi lahat ng napag-aralan ko sa paaralan ay tama. Galing ako sa eksklusibong paaralan ng mga lalaki.
Pero ngayon po, after so many years, tama ho yung teacher ko sa accounting. Leo, you will not learn everything here in school. Or you can only use 10% of what you learn. Everything you will learn outside. But if you're outside and you don't have a good teacher, you don't have a godly teacher, what will you learn? The world has taught us to be apart from God. But apart from Jesus, we can do nothing. Tandaan yan. Pag malayo tayo kay Jesus, walang mangyayari sa buhay natin. Because He's the one who holds us together. The smallest, di ba, ang smallest particle is called atom. He holds it together. Kaya buo pa rin tayo. Second to that is molecules. He holds it together. Pag hindi na tayo inisip ng Panginoon, wala na. It is Jesus who holds us together. Kaya buo tayo. Kaya hindi tayo, wala tayong pwedeng ipagyabang. At wala rin tayong pwedeng sabihin, hindi mo kayang gawin sa atin ito pa, Panginoon. Kaya hindi tayo pwedeng manatiling nakakulong doon sa kaisipan natin na wala tayong magagawa. We have to see how God made us and act accordingly. Ginawa tayo ng Panginoon na may isipan. Ginawa tayo ng Panginoon na may kaluluwa. Ginawa tayo ng Panginoon na may espiritu. Ginawa tayo ng Panginoon na may katawan. Ginawa tayo may mata, may ilong, may bibig, may tinig, may kamay, at may paa. We act accordingly. Saan mo ako papadala? Maring sa kapitbahay niyo lang. O maring sa kaanak niyo lang na nangangailangan, sabi nga ni Pastor Tony, ng kaligtasan. Yun na lang ba ang gagawin ko, Lord? Eh ano naman, kung yun lang ipagawa sa atin, may karapatan naman siya. Siya lang sa atin. Ano mo, sa kayabangan ng tao, hindi na natin naiisip na siya ang lahat na nagbigay sa atin ito. We're so focused on our work, we're so focused on our studies, we're so focused on our cell phones, we're so focused on our laptops, we're so focused on our Facebook account. We never thought, God, wala ang lahat ng ito. Wala ka. And sometimes, hindi natin alam na bubuhay tayo sa kayabangan. Because we live apart from God. We have to escape. That's why we need to uprise. Lord, hindi pwedeng ganito. And we should come to ourselves. Hindi pwedeng ganito. Hindi ako pwedeng malayo sa'yo. Apart from you, I am nothing. Apart from you, magiging mayabang ako. So I would get out of my imprisonment and run to you. I'll reach out to you. Diba? Sabi nung kanta, I stand here before you. With wide open wonder. Amazed. Kapatid, na-amaze ka pa ba kita? Yung totoo lang. Na-amaze ka pa ba? O kinain ka na ng sitwasyon mo at ng mga pangarap mong hindi matupad-tupad dahil tayo ay mayayabang. Alam mo kaya hindi natutupad yung pangarap natin? Mayayabang kasi tayo eh. Mababa man, mataas. Kaya hindi siya matupad. Eh kung yung maliit na bagay na lang, hindi natin mapapurihan ng Panginoon. Sa pagtaas na lang ng kamay, hindi natin magawa. Sa pagtalo na lang. Isang linggo na masakit yung kanang pa ako. Pero ang desire ko lang pag nag-praise and worship, makasayaw ako. Yun lang po. I never told anyone, not even my wife. The reason why hindi ako pumasok ng church is because I'm readying my right foot for that very moment. Hindi ko nasamahan si Pastor Tony. I'm supposed to go with him to Bulacan. Sabi ko, Lord, pass muna ako. Because the time that we worship, I want to dance. Marami tayong gustong gawin sa buhay. Pero nakakalimutan natin yung lagi, yung para sa Panginoon. Pray tayo ng pray, magandang hanap buhay, magandang sweldo. Pero ang una natin iniiwan, pag na-bless na tayo, si Lord. At ang pamilya, wag naman po. Umalis po tayo sa pagkakabilanggo, sa ating kayabangan. Alam ko ba't sinasabi ko sa inyo, bago pa lang tayo lumabang talaga, makaalis na tayo. Maganda po ang sinasabi ng salita ng Diyos at maganda po ang mensahe. Seeing myself the way God sees me.
and acting accordingly. Nakikita ka ni Lord na matagumpay. Nakikita ka ni Lord na matapang. Nakikita ka ni Lord na hindi ka natatakot magsalita at ipahayag ang kanyang mabuting balita. Nakikita ka ng Lord na mas mahalaga kaysa mga ibon. Nakikita ka ni Lord bilang anak niya, tagapagmana ng langit at lupa. What will you do? Anong gagawin? Seeing myself the way God sees me and acting accordingly. Ano ang gagawin mo? May suggestion po ako. Pag iniisip natin ang humility, umpisahan mo natin. Sino rito? Ito kailangan aminin nyo na walang halong pagmamayabang. Sino ang alam nilang meron silang galing? Meron kayong talent. Yan. Yan. Hindi ko pagmamayabang yan. Ang pagmamayabang ay inangkin niya at hindi niya ipinatungkol kay Lord yung papupuri. Iba ko sa akin dito, magaling kumanta. Tama po ba? Glory to God. Yung iba, magaling sumayaw. Glory to God. Yung iba, magaling mag-basketball. Diba? Glory to God. Yung iba, magaling tumugtog. Glory to God. Yung iba, Luis, taas mo rin kami mo. Lahat po yan ay galing sa Panginoon. How does God see us? Bago pa lang tayo naniwala sa Kanya, naniwala na sa atin. Lagyan ko kaya ito ng galing sa ganito. Ito sa ganyan. Para pag nagsama-sama sila, magandang tignan, magandang pakinggan. Parang yung banda. Iba-iba ko sila ng tinutugtog, pero pag nagsama-sama sila, dahil nilagyan sila ni Lord, that's how God sees them. And they act accordingly. Sabihin niyo, accordingly. Diba? Okay naman yung tunog. Kailangan nila mag-ensayo pa. Hindi, tama. Walang katapusan ang pag-iensayo. Hindi mo sabihin, wala akong pwede magsabing magaling na siya. Taniman natin. Okay? Kailangan mag-ensayo. Wow! Ang galing mong tumugtog. Sa mga misisa, sila na nakarinig ng ganong appreciation. Wow! Ang galing mo tumugtog. Wala? Wala? Wala. O sagot mo ganito, hindi naman, pangit na. Parang kinurse mo pa yung sarili mo, imbis na magsabi ka na lang, salamat ha. Kahit alam mong hindi ganun kagaling ang pagkakatugtog mo, na-bless yung tao eh. Be humble enough. Alam mo, nagtago ka na naman eh. Nagtago ka na naman. Para pagtakpan, yung mali mo, sabi mo, hindi ako, pangit mo. Ito pa, dadagdagan mo, hindi ako yun, si Lord. Ibig mo sabihin, si Lord nagkamali. Kung si Lord na tumutugtog dyan, ang galing mo. Huwag mo sasabihin si Lord yun. That is false humility. Ang sabihin mo, pag binati ka, Lord, na-bless ko ako sa paglilid ng mabuti. Salamat. Purihin mo tayo. Or, in my prayer time, Lord, inaalay ko po sa inyo yung pagpupuri. Kanina, pinag-lead nyo ako ng worship. Ang sabi, ang galing ko daw. Pero, totoo lang po, ito po, hindi dahil sa inyo. Hindi naman ako babati. 12 taon kumakanta ako sa harap ng tao. Sana ito ako sa palakpak. May nagbago ba sa buhay nila? Meron. Mas lumakas sila uminom. But I thank the Lord God that when I gave myself to Him, humble myself to Him, iba na. Pag kumakanta ako, at ito lahat ay papuri sa Diyos. May tumagaling. May nabubuksan ng isipan. May umiiyak kasi na-realize na, ang bait-bait, diba? Ba't hindi ako kakanta? Kung gusto akong gamitin ni Lord bilang instrument of righteousness, why would I not humble myself before Him and use the strength that God has given me to serve others? Ito po yun.
When you think about humility, kaya tinanong ko sa inyo, may alam ba kayong galing ninyo? Kung magaling kayo sa isang bagay, you serve other people, others, with that galing, without strength. Sipin nyo, saan kayo magaling? Hindi sa chismis, ha? Saan kayo magaling? Meron yan. Imposibleng wala. Dahil kay Lord, ang wala ay imposible. Meron yan. Sir Lee, alam ko magaling ka magsalita. Ito, narinig na kita magsalita. Tingin ko nga, mas magaling ka pa magsalita. Lahat kayo dito. Meron kayong galing. So with that galing, with that strength, you serve others with that. Because that's how God sees you. Huwag niyong ipagkait yan. Dahil pag ipinagkakait niyo sa ibang tao, as if pinagkakait niyo sa nagbigay niya. Ang sabi nga ng Biblia, ibinigay sa'yo ng libre, ipamigay mo rin ng libre. Akala ko unang araw, wala akong paraan para kumita kundi ako kumanta. So tuwing kakanta ko, naningil ako. Okay? Either 5,000 sa kanta, gano'n. Or minsan, pag lumalabas ko kami during victory parties ng mga team sa PBA, 5 lang kami kakanta, ang bayad sa amin. 15 minutes lang, ha? 60,000. Nung ano yan, ha? 80s pa yun. Mga 84, 85. Hindi, mga 86. Yeah, 85, 86. So 60,000 din na lang kami. Mabali-aling, sa akin manager. Pero siyempre, akambulan naman namin yung tumugtog. Yung banda namin, gumawa ng minus 1. Pero imagine nyo, 60,000, 15 minutes. Wala rin na kami ko. Yabang ako. Kala ko hindi na matatapos. So dahil sa pagkanta ko, magpalaot ako sa kasalanan. Dami kong ginawang kalokohan at katarang-tarungan. Pero nung gabing tinatanong ko si Lord, Lord, ano ba ang kailangan kong gawin para magbago ang buhay? Liwanag, nakita ko. Yun ako sa kwarto ko. Liwanag, surrender. Ibig sabihin, humble yourself to me. Liwanag. Nung panahon niya, tinanggap ko na siya bilang Panginoon. Ay, bilang tagapagligtas. But at that time, I knew He was telling me, come here, humble yourself to me because I am your Lord. At noong panahon yun, napag-alaman ko na hindi lang pala musika ang pwede kong pagkakita. Alam niyo yung patotoo ko, kahit wala yung trabaho, kayang likhain ni Lord para lang sa'yo. Pabor kami. Pabor yun. Yung trabaho ko sa recording company, wala naman yun. 18 years na nga silang in existence. Walang ganong posisyon. Ayan si Reddy, office mate ko yan. Walang ganong posisyon. First time in-offer yun, pumunta ako doon, nag-apply ako, natanggap ako. After my first year, tinanggal na yung posisyon na yun. I was promoted to another. And in my last year, I was promoted as manager. At the age of 39, mga kapatid, naging manager pa ako. At kahit wala na ako sa kumpanya mo, tinatawagan pa rin kita. Hoy, may guide ka na utang mo, may utang ka raw sa kantin. May mga tinatanong ko sila kasi nung nagdulo ako, 3.5 years, inaral ko ang pwede kong aralin lahat para magamit ko dahil alam ko magpapasko. So lahat ng alam ko, doon sa recording, ibinala ko sa church. At yun ang itinunda ko, yun ang itinanim ko sa mundo. Before Alex, I was the head of the music ministry. 3.5 years until I said, until the Lord spoke to my heart and call Alex and give him the worship team. Minsan kasi, alam nyo, hindi ko magagawa yun kung hindi sa grace nila. Without God's grace, we can never be one.
Because none is made perfect. That's why humility is not asked. It is responded. Your response to the opportunities that God gives you to be humble. Hindi mo pwede, Lord, pudpud na yung tuhod ko. Hindi pa rin ako humble. Hindi mo pwede ipag-pray talaga yung humility. Kahit lumakad ka ng luhod, hindi ka magiging humble. You have to see yourself in the light of God. And think clearly. Second, una kasi, sabi ko, use your strength to serve others. That's a very good start. And then, you think soberly of yourself. Soberly means clear thinking. Kailangan maliwanag yung paano natin iniisip yung kung sino tayo. Okay? Alam natin yung strength natin at alam natin maliwanag. Maliwanag yung kaisipan natin patungkol sa ating sarili. Hindi tayo mas mataas kay Lord o hindi si Lord ay galit sa atin. But we think soberly. It's, yung word na natin for this year is clarity. So, meron kang clarity sa pag-iisip mo pag ikaw ay tumitingin o umuunawa ng isang bagay. Ito na. Introduction pa lang ko yun. Ito na. How to be humble. Yan. Di ba? Humble yourself. Sinasabi ng Biblia. Okay? Huwag tayo mag-pray ng humility. Let's respond to the opportunities that God is giving us to be humble. How to be humble. With that, wala akong pinakamagandang baybayin at pag-aralan kung paano magpakumbaba kundi sa salita ng Diyos. Lumako po tayo sa Philippians 2, verses 3 to 11. Ang sumulat po ng Philippians ay si Pablo. Ang sabi ko rito, basahin mo natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3. Anything from selfish ambition or cheap desire to boast, but be humble towards one another, always considering others better than themselves. So, isipin po natin, okay? Yan ba? Kanina sabi ko, think soberly. Kailangan klaro yung pag-iisip natin. Consider others more significant than us. So, eto, sometimes, nag-struggle ako dyan. How do I think? How do I think others to be more significant than myself, knowing na mas magaling ako sa kanila? Naisip niyo ba yun? Pag inisip ko mas magaling ako sa kanila, I'm proud. Before standing here, I have to settle that in my heart. Meron akong alam, pero may matututunan ako sa taong ito. Dahil yung alam ko, pwede kong ituro sa kanya. At yung hindi ko alam, pwede kong matutunan sa kanya. Ang significance po ng tao ay hindi nakabase doon sa kaya mong gawin, kundi doon sa ginagawa ng Panginoon sa buhay ng taong ito. Ang nagbibigay ng significance sa ating buhay ay yung tatak ng Panginoon sa ating buhay. Dahil ito ay pinagawa niya sa atin. Yung napansin, kahit sinong pinakamayamang tao walang katahimikan. Kahit sinong pinakamayamang tao parang walang narating at tila bala empty pa rin sila. Ang laki-laki na ng sahod, empty pa rin. May hinahanap pa rin. Bakit? Wala yung sin ng Panginoon. Wala yung significance. People live for success. Ang laging tinuturo sa akin ng mentor ko, live for significance. You may be successful without significance, you're still nothing. Success, it may come and go, but significance will live on and can be passed on. Kung baga sa term ng iba, it's legacy. Alam nyo, ako pastor ako dito, okay? Because yun ang title na binigay sa akin. But sa araw-araw, kapag sila mo ako sa inyo, ang dami kong natututunan. Kaya araw, natututo ako yung maging malambing. Oo. Alam nyo, hindi meron ng panahon, pag dadalaw yan sa office sa akin, may pagkain ba tayo? Hindi. Kuya, ayakap naman. Gusto ko lang maramdaman yung yakap ng isa. Why can he humble himself like that?
Minsan tayo, yun lang ang gusto natin, di pa natin masabi. Lalo na mga lalaki. Hirap magsabi ang lalaki, di ba? Na kailangan mo ng ganito. Hirap magpakita sa isang lalaki na umiiyak. Ha? Because society has trained us na pag ang lalaki ay umiiyak, mahina. Tama? Diyan ako binasa ng Panginoon. Hindi ako talaga umiiyak. Hindi ako iiyak ng tao. Pero pansinin niyo, madalas ako umiyak pag nakatayo. Kanina lang I was crying because the last song we sang was my favorite song. And I can't help but imagine I stand before God and He shows me everything that all that He is and He just wants to amaze me. Anak, ito, yan, no? Yan. Ginawa ko yan. Para sa iyan. Ang maganda po, yung mga bagay na sinasabi ni Lord sa akin, na ginawa niya para sa akin, ginawa rin para sa iyo. Sa iyo, sa iyo. Sa mata ng Diyos, pantay-pantay lang tayo. Why would I not think you to be more significant than me? Your significance, my significance, does not depend on what I can do to what I have. It all depends on God. So consider others significant than ourselves. Sa loob ko nag-uumpisa na. We have to think. Nung ako ko'y kumakanta pa, pagkatapos ko, kasi 3 set kami, isang oras. May ka-alternate kami. Kami muna, o sila. Aga kami natatapos, malakas kami din sa F&B manager. So 10:30, yung dati kong buhay, at 12:30 na, takbuhan na, ang bihis na, dali! Inuman na. Alauna ng umaga, umpisa ng inuman namin, tapos na yung mga alas 10 ng umaga. May mga tawag kami nun eh. First coating, yan yung mga alas 5 ng umaga. Second coating, alas 8. Parang pintura yan eh. Ganun kami ng araw, tapos matutulog kami, mga alas 11 ng umaga, gising kami ng alas 3, alas 4, at ensayo na. We practice 3 times a week. Pero may ugali po ako. Pagkatapos ng set namin, upo ako sa bar. Ganun. Pag gumanan ako, alam na ng waiter kung may gusto. Eh, libre naman po kami. Minsan, pinupuslit namin. O minsan, judge yun sa ibang customer. So, habang nandun ako sa bar, pinapanood ko yung ka-alternate namin. Ganun lang. Kaya ako nagsasalita. Nangiti lang ako. Pero alam niyo kung ano yung naglalaro sa isip ko. Kasi po yung mga banda, minsan may kanta silang pare-pareho tinutugtog. Di ba, Luis? Pero ganito habang pinapanood ko siya, iniinom ako. Hintayin mo kung mamaya pagtayo ko sa itabla. Ganito pinakantayan. Ganun po ako mag-isip mo. Hintayin mo kung umakyat sa itabla para makita mo kung paano niya. So it's really a great deal of change and transformation para mabago yung kaisipan mo. Na tuwing may tumutugtog na worship team, bagamat naririnig ko yung mali nila, ay hindi nagbibigay sa akin ng hudyat na mas magaling ako sa kanila. Hindi nagbibigay sa akin ng inspirasyon, ba't hindi ko sila turuan? Kung alam kong may alam ako, bakit hindi ko sila turuan? Para gumaling sila. Alam niyo, may naisip na akong ministry na yun. And I'm just praying about it. It's called Rooted. Actually, business ng anak ng bunso yun sa stage. Pero nung tinitingnan ko yung logo na Rooted, hindi ko maganda to. Na kailangan ng isang worship team rooted in Jesus. Pray with me. But we should consider others more significant than ourselves. Second, verse 4 and 5. And look out. Basahin po natin. 1, 2, 3. Look out for one another's interest. Nagtatapakay. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. And look out for one another's interest, not just for your own. The attitude you should have is the one that Christ Jesus had. Pag pinamasa ko ito, iniisip ko,
Bakit kailangan pa kayong pumunta ng Jesus? Nagkampante naman siya sa langit, nakaupo siya sa kanang kamay ng kanyang ama. Nakikita na lahat. Hindi na lang siya. Diba? Kaya namang itutos ni Lord sa mga amin niya. Tama? Noong unang panahon kasi, pag nagalit si Lord, doon sa kawalang hiya ng mga tao, utusan niya si David, o yung kanyang mga hinirang, pagpapatayin nyo lahat yan! Ubos! Pero bakit this time? Why did he send Jesus? Sana nagpadala na lang siya ng isang Aaron, diba? Isang Aaron, tsaka isang Alex, nagdadala ng mga espada. Ay, nasumunod kay Lord! Woo! Oh, tapos naka-spandex sila. Alam niyo yung spandex, yung pitis na pitis. Hindi na lang gano'n. Tapos ano yung sinanikat, ang gagaling yan, bubili pa. Yellow and blue. Pink and purple. I really love your hairs. Pwede ba? Tapos si March ang gagawa ng uniform nila. Tapos naka-backpack pa kayo, no? Bakit kaya hindi na lang gano'n? Bakit si Jesus pa? Bagamat si Jesus ay nagpunta rito, ang bakay niya ay talagang mamatay sa krus. That's the only way He can save us. Yet, when He started living on earth, He showed His concern. Ipinakita niya siya yung modelo ng concern sa ibang tao. Na kahit kampante na siya doon, aalis siya. Okay? Aalis siya doon sa kinalalagyan niya para lang asikasuhin ang interes ng iba, ang kapakanan ng iba. Alam, nakita ko to, at lahat ay kapurihan ko sa Panginoon ko. But I saw this in the life of Pastor Tom. Pwede naman dito siya magpastor sa Maynila. Di ba? Sabi nga niya sa akin, dito madaling lahat eh. Pag wala tayong pagkain, bili ka nga ng andox. Di ba? Ganun tayo dito eh. Or Jempo. Ganun agad eh. Pag medyo nagtitipid tayo, mega sardines. Pero, Spanish. Diba? Parang medyo sa shot or Espanyol eh. Habla Espanyol. Poquito. Dito. Pero doon po, nung kinikwento niya ako, alam niyo, pag hinainan daw po sila, dumalaw pa sa bahay ng isa, nire-reach out mo. At hinainan ka kung ano yung pagkain nila. Hindi maaaring hindi mo kami ma-open. Iniisip ko na ano na kaya nakaya ni Pastor. Kasi hindi naman iba yung kultura nila doon. Diba? Sa South, iba ko ang kultura nila. Ako nga po, laking Maynila na. Ayaw kumain ng tinola. Kaya na, pag inimbitan niyo ako, hindi ko pa kainin ng tinola. Ewan ko, ayaw ko ng white meat. I don't want to see white meat. I always, siguro pinanaki lang ako ng lola ko. Man-imagine niyo kung ano lang hihain sa inyo. Kailangan kainin mo. But it's not just kailangan kainin mo kasi pinahin sa'yo mga emotion. This person has the passion to reach out doon sa ibang tao, sa kapakanan. Kaya niya kinakain anuman ang inanda sa kanya. Actually, biblical yun. Kung ano man yung inanda sa'yo, kainin mo. Pero beyond that pagkain, ang iniisip niya, pag napakisamahan ko ang mga tao nito, pag nahuli ko ang loob ng mga tao nito, magkakaroon ako ng karapatan ipahayag sa kanila ang salita ng Diyos at mababago ang kanilang kaisipan, mababago ang kanilang pagsasalita, mababago ang kanilang buhay. Why? Kasi hindi lang yung kapakanan niya ang iniisip niya, kundi yung mga kapakanan ng tao maaaring pumunta ng impyerno kung hindi siya pupunta kung saan siya nais dalhin ng Panginoon. Mahirap? Opo. Mahirap. That's why Jesus is our home.
Maaaring dito medyo mahirap yung pinapagawa niya. Pero kumpara, kung hindi tayo tumatalima sa Diyos, doon sa kahihinatnan natin, mas mahirap ang masunog araw-araw at hindi ka mamamatay. That is hell. Alam mo, gusto kong makita ito. Makita, ganito pa rin tayo. Dumating na si Jesus. At a twinkling of an eye. Di ba? Ganun mabilis lang yan eh. Wala na lahat. Yung mga namatay na naniniwala sa kanya, mabubuhay sila mauni. Eh, ang regalo sa atin, yung spiritual body. Isa, hindi nabasa, Corinthians nabasa nyo? Nabasa sa Corinthians, may regalo sa atin, yung spiritual, yung immortality. Hindi na namamatay. Hindi gusto ko yun. Ano kayo yung itsura ko? Kaya nakamukha ko sa Hugh Jackman. And I want that. I want that. So hindi ko, you know, when you humble yourself before God and you think of other people interest, hindi mo na iniisip gano'n yung sa'yo because alam mo meron kayo. Momenta, sandali lang ito eh. Pag pinanghawakan mo yung nangyayin dito, yun na. But when you think of other people, isipin mo, bakit ka binless ni Lord ng sasakyan? Para ba sa pamilya mo lang yan? I know, kaya kung may sasakyan para pwede lumagsakay ng tao. Ihatid sila. Ito sa akin lang. And this is all glory to God. Gusto kong makilala bilang pastor nyo, hindi dahil magaling ako mag-preach, kundi dahil inihahatid ko kayo sa bahay. Kasi pag nag-preach ako, pwede na akong tago dun eh. Bahala na kayo sa sarili niya, narinig niya yung message. Pero pag nakahiga na, ay hindi pala, ayaw kong malagay sa kataon. Ayoko. Hindi ako malalagay sa kataon. Pero pag nawala na ako rito, pinuha na ako ni Lord, naglalaro na ako sa langit. Kalaro ko si David. Isa lang ang hiling ko, pipitingin ko sa tenga si Adan. Pinain. Hindi, lalaki dapat eh. Dapat nagsalita siya eh. Paalala lang ha, advertisement. Paalala mga lalaki, pag hindi kayo nagsalita sa mga bahay nyo, kawawa ang pamilya nyo. You have to stand up for your family. You have to look out for others in the lives. Ako ang mahilig akong bumusina pag sa mga manay. Pero lately naisip ko, kailangan isipin ko naman na may tenga rin sila. Ano ako? Tigilan ko yung sarili ko. Hindi ko naman pinapagawa yung kusina ko, hindi siya sira eh. Napansin nyo? Hinihintay ko na lang masira isa. Kahit gumanon ako nung wala. Pero kailangan pigilin ko yung sarili ko. Dahil yung humility nga, Lord, make me humble today. Andun yun sa gagano pa na, I want to be humble. Pero huwag kayong titingin dun sa kusina kasi baka mabangga kayo. Doon pa rin nakatingin. In being concerned with others, kumawa naman sila mabibig. O minsan, maulan, minsan sinusubukan kong magpreno hanggat maaari kasi matatalsitan ng putik. Hanggat kaya ko, magpipreno ako magbabagal. Ako. So sa pang-araw-araw, isipin mo, isinasaalang-alang mo ba ang karapatan ng iba? Doon sa ginagawa at iniisip mo, nakikinabang din ba sila? You should always think of the interest of others. Mga ama, kayo ba tuwing sweldo ay drink all you can bago nyo iuwi yung grocery sa bahay? Isipin nyo. So, ibig sabihin, hindi kayo concerned sa ibang tao. Ang masakit nun, pamilya nyo pa nga sila. Tapos pag sweldo nyo, tara na! Tay, wala tayong pansahin. Mamaya na. Diba? Mga nanay,
Mga anak na lang ba kayo? Nasa sugalan ba kayo? Meron akong inalang ganun. Yung mismo araw na yun na sa mga anak, nagtotong eats pa rin. O basta bilin niya, basta sinabi kong go, buhatin niyo ako, pupunta sa hospital ha. Ang kilala ko ako ganun. Yun ang confession na sa akin. O baka laro kayo ng basketball, nakakalimutan nyo ng kailangan nyo mag-aral, kailangan nyo mag-cell group, kailangan nyo mag-church. No? Baka FB kayo ng FB. Should be concerned about others. May implikasyon mo lahat ng ginagawa natin para sa ibang tao. At ito rin naman ay warning sa amin mga pastor. Baka ginagawa lang namin na yung gusto namin gawin, hindi na kami nakakarinig sa Panginoon. Kasi for a time, ang isang inisip ng isang lingkod ng Panginoon, pwede siya mag-prosper. Lalo na pag-umpisa. Diba? Pag na-excite yung mga tao, pero ang test po ng galing sa Panginoon ay tuloy, 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 tuloy. Purihin ang Panginoon. Next month will be our anniversary month. And by God's grace, 16 years now. Regalo sa atin ni Lord, yung Nutong East. Yes. 16 years. I hope next year may Nutong West. Baka pwedeng Nutong Mindanao. Let's talk about it. But alam nyo, alam ko may gagawin ng Lord sa bawat buhay ng bawat isa sa inyo. If we choose to make a U-turn and be humble. And lastly, verse 6, 7. Ito. Ito mo na ito. Masahin natin. 1, 2, 3. He always had a nature of God, but he did not think that by force he should try to remain equal with God. Instead of this, of his own free will, he gave up all he had and took the nature of a servant. He became like a human being and appeared in human life. So kanina sinasabi ko nga, okay naman, naka-friend ko si Jesus ko, nakaupo na lang siya. Ba't hindi na rin yung mga tatlong anghel ang utusan mo? Yan na lang hindi si Aaron, si Moses at si Alex, bigyan mo sila ng mga tabak, tapos kay anoint mo sila, tapos bigyan mo sila. Yung isa, si Aaron, hayaan mo lumabas ang apoy sa bibig niya. Si Alex, hayaan mo, pag tinaas ka yung kamay niya, matutumba yung mga tao. Hindi. Iniwan ni Jesus lahat yun. That's why Jesus is rich, but he became poor for us. O si Moses naman, pag humihinga, yelo, lumalo. Yan ang hirap pag wala ka, napapag-usapan. Pero look at this, oh. Kasi Jesus had a divine nature. All the way, divine nature, ibig sabihin, Diyos siya. Pero, minatamis ng magkatawang tao. Ito po yung tatlong bagay na nakita ko rito. He took the nature of a servant. Pag sinabi ng nature, kaloob-looban mo yun. Kalikasan mo yun. Hindi pwedeng tanggalin sa'yo. Yun ka. He came here as a servant. So ang sinabi niya, I come here not to be served, but to serve. But being a king, being God, He chose one thing that to show us. Habang nabubuhay siya rito, ipinakita niya kung paano maging humble. He took the form of a servant. He took the nature of a servant. So kahit saan siya magpunta, kahit pagod na siya, naglilingkod pa rin siya, nagpapagaling, nangangaral. Pero pag pagod na siya, tumatakas naman siya. Bigla na lang siya nawawala. Okay? Paalala rin po sa atin, kung tayo man ay pag-minister, kung wala ka na ibibigay, huwag mong pilitin. Okay? Be honest, kasi wala ka naman ibibigay. Pwede ko ba mamaya-maya ako na kayo pag-pray? Baka iba naman pag-pray. Wala na eh. You're drained.
But Jesus took the form of a servant. Paglilingkod, kanina sabi ko sa inyo, serve with your strength. Ano man yung galing mo, maglingkod ka sa ibang tao. Second, look at this. He became like a human being. Inaantok ba si Jesus? Opo. Tingin mo. Oh. Yan, natulog siya dun sa bangka, di ba? Di ba, nung gumagyo, natutulog na siya eh. Napapagod ba siya? Nagugutom ba siya? Does he bleed? Does he feel pain? So, he became like a human being. Hindi mo natin pwedeng sabihin, hindi naman sumasama doon. Nung namatay nga si Lazaro, di ba? Binasan siya. Umiyak ka siya. Dinamdam niya ang pagkamatay ng kanyang kaibigan. Because they were so important to him. At pangatlo, appeared in human likeness. Kaya na. Kung ang nature natin ay maglingkod, kung tayo ay, sabihin na natin, human being tayo, nakakadama tayo ng sakit, minsan nagkakasakit tayo, yet, sa pagkilos natin, sa appearance natin, makikita pa rin ang humility. Hindi lang pangloob ang humility, humble na po. Hindi nilang halata, secret agent eh. No. Diba? Nature, loob muna. Hindi tayo pwedeng maghambol-hambolan. Mahahalata rin yan. Sisingaw din yan. It has to come inside nature. That's why God has to give us His nature. Alam nang hindi kaya. Human nature cannot do it. He has to give us divine nature. That is through Jesus Christ. And then, He became like human being. So pinakita niya, kahit na tayo ay tao, tayo kakasakit, tayo nagugutom, tayo napapagod, we bleed, we feel pain, yet we can serve according to how He served us when He was here, because He was an example of humility. Kumbaga, pag ginanya mo Jesus, equals humility. But then, all those things, inside, and even being a human being, appeared in human likeness. Kailangan mo rin itong makita. Kailangan mag-appear, no, sa kilos natin, sa pananalita. Last week sabi ko sa inyo, alam kong mayabang upo ka lang. Lakad. Ano yung lakad na mayabang? Yan eh. Kala mo sa kanya lahat. Meron naman, pakaupo. Kala mo sa kanya lahat yung upuan. Pwede naman mong maupo na. Okay na. Kailangan mo makita. It has to appear. Humility has to appear. Why? Because there will be people who will be inspired by the humility of Jesus in us and through us. Ito ang ginawa ni Jesus. Pangatlo. Yung first, consider others more significant. Yung pangalawa, concern about the interest of others. Ito yung pangatlo. How to be humble. Empty ourselves. Parang tayo kanina. Bago tayong maghangad lagi ng gantimpala galing sa ibang tao. At kadalasan ito pong nangyayari sa ating sitwasyon sa Pilipinas. Dahil nakakaranas tayo ng kahirapan, ang iniisip ng mga tao, kailangan tulungan kami ng gobyerno kasi mahirap kami. Parang you're entitled to something. So nagtatago tayo sa kahirapan, para nga naman matulungan tayo. I hope wala akong ganong kaisipan na gusto nang manatiling mahirap para na lamang may benepisyo sila galing sa gobyerno.
Sorry po, ito naging karanasan ko lang sa ating school. Sa ating school po, ang lahat ng batang nag-aaral ay libre. One kid needs 50,000 a year para matapos na ang kanyang taon. We have 22 of them. 22 times 50,000. May 1 million, ba? 1 So we million, spend 1 100. million a year, mga kapatid, para magkaroon ng magandang edukasyon ang mga anak. Yung contribution ng 400, contribution nyo lang yan. Hindi ko sinasabing baliwala. At para naman maramdaman ng anak mo na pinaaral na sila. Tapos nanghihingi sa akin ng, sorry hihingi sa akin dahil may nagbibigay lang ng 1,000 pesos para sa edukasyon ng bata. I don't have anything against that. I believe that's something, consider it a blessing. Pero ba't mo ipagpapalit ng 50 mo sa isang linggo? Unawain mo. Hingi ng certificate sa akin na nag-aaral yung anak nila dito kasi nga meron daw suporta. Hindi pa sinusuportahan yung mga anak. 50,000 a year. Compared to 1,000, 1 ton. Mag-ingat kayo sa ganun. Baka binibili lang yung boto nyo. Ingat po kayo. Huwag mo kang masilaw sa pera. Kaya i-provide nyo. Kahit ano. Basta't matuwid at katwiran niya. God gives grace to the humble. Huwag mong tayong manatili, kailangan makalaya po tayo. Kailangan we have rise up above the situation. Hindi ba tayo pwedeng matitili sa ganun kaisipan? Kasi mahirap lang kami. Nagtatago tayo sa mahirapan. Kasi ito minsan, sa akin lang to. Correct me if I'm wrong. Ayaw natin yumaman kasi natatakot na tayo. Pag tayo yumaman, tayo na magbibigay. Sorry. Gusto natin tayo yung tumatanggap lagi. Hindi pwede yun. God blesses us so we can give. And when you give, more is returned to you than what you have given. That's why God opposes the proud but gives grace to the humble. Yung mayayabang, kaya yung magbibigay niya. Yung iba nagbibigay, malaki binibigay kasi may babalik sa kanila. Pero yung nagbibigay nang walang hinahintay na si Lord po ang nagbibigay. Alala ko si Solomon, Haring Solomon, anak ni David. Bata pa ho siya nang naging hari siya. Siya yung pinakabata sa anak niya. Pinausap siya ni Lord. Solomon, anong gusto mo? Gusto mo ng pandiko ko? Thank you sa pandiko ko. Hindi. Kasi magiging hari ka na. Ang sabi ni God sa kanya, anong gusto mo? Gusto mo ng kayamanan? Hindi po. Gusto ko dunong. Ano hiningi niya? Wisdom. I want to govern the Israel with your wisdom. Siya ang sumulat ng Proverbs. So God gave him wisdom. Nasabi, wala pa raw nagkaroon ng dunong na hihigit pa sa dunong na naibigay. Solomon. Wala rin yumaman na higit pa sa kanya sa lahat ng hari. Dahil maliban pa doon sa dunong, dahil yun lang ang hiningi niya. Pinayaman siya, Lord. Pero naniniwala ako na ito, yung bibigyan ni Lord ng higit pang dunong, higit pa dun sa binigay niya kay Solomon. If we start to be humble before God, nasira lang mo ang buhay ni Solomon dahil pumatol siya sa napakaraming babae na may gusto. And it was pride that led him away from God. 3 things we must do to be humble. Consider others more significant than we are. We
Take concern of others' interests, not only ours. And empty ourselves of entitlement. Huwag na mo tayong humiling ng balik. Hayaan ho natin, bigyan natin ng pagkakataon ng Panginoon ang siyang maggantimpala sa atin. Humility is God-centered. Pride is self-centered. A person with a track record of humility becomes trustworthy. Pag ang tao ay may track record ng pagiging humble, mapagkakatiwalaan ko ang tao na. At alam po natin sa Biblia, kung ikaw ay tapat sa maliit, ikaw ay papagkalooban ng mas malaki. Ang resulta po ng humility and being trustworthy is integrity. Pag meron kang integridad, mataas ang tingin sa iyo. Ang ibig kong sabihin ng integridad, buo ka. At buo ka kung paano ka nakikita ng Panginoon. Hindi ayon sa sarili mo. At dahil nga ito po ang ginawa ni Jesus upang maging halimbawa ng pagpapakumbaba ng humility. Ang sabi po sa verse 8 ng Philippians chapter 2, He was humble and walked the path of obedience all the way to death. Pride is death to oneself. Jesus died on the cross. So today, we can conquer ourselves and die to ourselves that Jesus may arise in us. Yun ho yung uprising. Yung buhay ni Jesus ang hinahayaan natin. We're dead to sin, but we are alive in Christ. More of you, Lord, and less of me. His death on the cross. God opposes the proud, but gives grace to the humble. Tandaan niya. Pero, because Jesus humbled Himself, for this reason, God raised Him to the highest place above and gave Him the name that is greater than any other name. You want promotion? That's promotion. Verse 10, and so, in honor of the name of Jesus, all beings in heaven, on earth, and in the world below will fall on their knees, kahit mga demonyo, and all will openly proclaim that Jesus Christ is Lord. You want honor? That's honor. To the glory of God. We want promotion? We want honor? We want the glory of God? It's time to decide. It's time to decide. Jesus is our model because Jesus was humble. God exalted Him. Tulad ko ng sabi ko kanina, pag may binuksan si Lord, walang makakapagsa. If Jesus wants to exalt us because we have become humble like Jesus, walang pwedeng pumigil kahit presidente pa ng anong bansa. God can exalt us. Are we trustworthy? Mapagkakatiwalaan ba tayo? Check ho natin ang ating isipan at puso. Kung tayo ay proud. Because when we are proud, we are fighting against God. We become His enemies. That's the God. When we are humble, people will follow us. Kahit ang tao, ayaw sa taong mayaman. Tama? But when we are humble, when we think of others more significant than we are, when we have concern for others' interests, when we have sense of entitlement, people will see that and they will follow us. And then God will exalt us. Guys, do you want to be free from failure? Do you want? Let us all leave our pride. And let us all start imitating Jesus. Iwanan na ho natin. Mababa man yan o mababa. Mataas man o mababa. Iwanan na ho natin. Wala akong kahantungan yan. Yung mga sariling kayod, alam ko na yan. Let's just worship. Let's just worship. And wala akong magandang tinig na marinig kayo sa pagkakataong dito. Kung yan, tinig na inyong pamana nagsasabi sa inyo, anak, kaya mo gawin kahit ano sa buhay. Huwag ka na magnataas at huwag mo namang isipin napakababa mo sa aking harapan. Minalang ko kayong lahat
pantay-pantay. Meron lang kayong mission na nais kong ilingin sa inyo. Pabor mula sa anak ng makapangyarihan Diyos sa kapagmana ng langit at lupa.